Trigger warning, this episode tackles mental health issues. Na-DC ko na wala yung Converge eh. Kaya na Converge talaga. PLDT ka na lang. Oo nga, nag-connect na ako sa PLDT. Ay, buti di ba tayo nakakasimula nun? Wala Uy, ano? Book na ako sa kabila nun Oo, ano yun? Hindi, wala. Kasi may... Makamta ko na sino nag-chat sa... Hindi, wala. Sasuggest nga din daw siyang topic. Hinihingi yung link. Ay, ano yung sabi mong suggestion ng tatlong topic? Ito yung tatlong tanong. Eto, Yung ba yung sinend ko? pa nga. Okay, game. 1, 2, 3, go. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good night. Kasi naman si Earl nakita ko tumawa eh. Natawa tuloy ako. Ulit nga. Kala mo teacher, no? Hello everyone! Okay, guys. Alright, ulit. Sige. Alright, hello. Good morning, sunshine, starshine. The earth says hello! Have a fruitful learning day. So, ayun, welcome again to our new episode. We're shooting on Sunday. Happy Sunday, everyone. Sana magsimba kayo, no? Pambabawas ng kasalanan. But, ayan, for this week, mag-record tayo ulit for our newest episode. Okay, so we are 1, 2, 3. Wala ko ba? Iba-iwala. May bago na tayo, di ba? Oo nga, kada syllable, di ba? Ay, oh, intrelect. Okay. Sige, ikat mo na lang yun. Okay, we are in 3. Actually, yours your podcast. yes. Alam, para kayong Hindi pa rin sabay. bata. Tapos ako yung teacher, no? Kailangan Nakakita ka pa may man din ngayon. Mm. Talaga. Okay, ang podcast na ito ay para sa mga kwentuhang pangkape, pang-inuman, pang-chismisan, panggatasan ng mga current events, mga Parang baboy pakinggan nung nangyayari. panggatasan. Gatasan. OG Milker. OG Milker. Ayan, lahat, mga random topics, anything, lahat. Let's go. Okay. Anong topic natin today? Rekta na. Kamusta muna kayo? Kamusta? Ako muna? Sige. Oo, muna. Hi, go, Birthday mate. week mo kahapon. Last week eh. Ako, happy naman. Parang nagkaroon pa ulit kami ng part 2 celebration kagabi. Di ba may dinner kami ulit, mga high school friends. Ngayon ko lang na-notice, parang puro high school friends yung nami-meet ko these past few months. So, nami-miss ko na rin yung mga college friends ko tuloy. So, shout out dyan sa Bessie Wap. Yun, nami-miss ko lang sila. Parang more on nagre-reconnect na ako sa puro high school friends. So, sana magkaroon din ng time with my college friends. Although, sobrang busy ng mga yun. Yung iba nag-a-abroad, nag-travel, nasa running era, ganyan. So, sana magkaroon din kami ng time to hang out din. And, ayun, happy naman for my whole birthday week. And, just feeling grateful. Ayun naman, guys. No, pwede ka natin pag-usapan din yun yung college era natin. Sige, marami akong masasabi dyan. Sige, next topic. Mga tropa ko, nagbabalak silang mag-outing next week yata. Next week. Diba may holidays next week. Ayun, wala, nakakainggit kasi hindi ka makakasama. Pero okay lang. Virtual ka na. Sali pa ako sa GC. Zoom call ka nila. Oo. Sali ka ba? Pero, doon sila nagpa-plan. kayo mag-outing. Hinayupak yung mga yan. Saan sila punta? Sagot mo pa masahe. Parang nakita ko kanina yung sinend nilang link. Parang sa Laia. Batangas. Ganda doon. Layo? Nalalayo. Doon ako nag-birthday nun eh. Yung pinaka-master namin, naniningil na siya ng nila, contribution. Ambagan. Shoutout, Josh. Sinisingil ka? Sinisingil ka din? Oo. Kami dalawa nung isa kong tropa na nasa ibang bansa din. Buti pares kaming wala. Marami kaming
wala sa Pinas. So, hindi siya nababawasan yung pagka-FOMO. Gets. Hindi lang ako nag-iisa. Ikaw, Kalin, kamusta? Ano nangyari sa'yo? Kapagod nung itong week, Hell Week, malala. Kasi nag-rush na kami yung para sa conference nga namin kahapon. So, last week, mga preparations, dry run, ganyan. And on top of that, syempre, kailangan ko rin gawin yung mga deliverables ko sa work. So, doble kayod. Tapos nakadib pa ako ng Friday. So, talagang nag-advance din ako ng mga gawain. Tapos, nag-take ako ng ng exam. Hindi naman exam talaga. Sa work lang naman to, ng Thursday. Though pwede ko siya i-retake promotion? Ulit. Hindi. For learning lang. Coding. Okay. Ayun ba yung mga Sigma? Mga ganun? Sigma? Parang baka Six Figma. Sigma? Ano yun mga Hindi, pang-process improvement yun. Oo. Hindi, ano siya. Okay. Back-end coding talaga to. Mga Python, JavaScript, ganyan. C#, ganun. Talaga. Tapos, kahapon, grabe pagod ko kahapon. Kami buong task force na nag-organize itong conference ito. Ito gamit ko yung Tumblr namin. Di makita. Ayan, kita. Okay. Okay. Sabi ko pagod. Kawawa naman to. Tignan ako. Kailangan mo ng Pagod comfort. kaya ako. Oo. Kailangan ko ng tulog. Puyat ako kagabi, putik pag-uwi. Mga 9, tulog na ako. Tapos, dire-diretso yun. Hanggang mga 3, ganyan. Gising ako din. Tulog ulit. So, yun ngayon, 12 na ako nagising. Sana nag-bike ka. Para isa na lang. Gusto ko nga sana Nag-bike na sana ako. Nagising ako umaga kanina Hindi ko bike kaya ako. Kaso, parang puyat pa kasi ako. So, umiga lang muna ako. Then, hanggang sa nakatulog okay ulit lang ako. yan. Hanggat di ka namamatay. Okay. Tama. Next time. Productive. Ang daming ganap, no? Ang daming, ano ba? Tapos tayo sa kamustahan. Pag-usapan natin yung mga nangyayari sa current events. All around the world. Oo. Una na ako. Yung Go. alam niyo yung nabalitaan niyo yung sa The Louvre. The Louvre. Sa Paris. Galing, Heist no? din? Oo. Yung heist. Galing, no? Yun? Yung nangyari yung daytime nangyari yun 9:30 before mag-open yung museum. Oo. Totoo yun? Oo, totoo. Dami lang nakuha. Mga, ito. artifacts, tsaka jewelries. Nakakaano nga parang ang sarap siguro kung nandun ka, kasama ka sa kanila. Kasi walang nasaktan. Unang-una walang nasaktan. Ang casualties lang yung glass window. Tapos syempre mga nakuha. Tapos tahimik nila nilisan yung museum na hindi sila ganong na-recognize. Tapos wala. Ang saya lang. Parang ayun yung normal silang construction Oo. Heist of the century nga daw Tapos ang daming edit sa TikTok na yung POV daw ng mga nagnakaw after nilang makuha yung yung mga jewelries niya. Tapos nasa sila getaway vehicle which is yung mga motorcycle. Parang ang saya siguro ng pakiramdam nila. Tapos ang background music yung alam niyo yung The Robbers ng 1975 ba yun? Tama ba? Ay, hindi. The 1975. The 1975. Yung Robbers. Tapos kumakanta daw sila ng Bella Ciao. Ang galing yun? Ano lang. Makukulong ba sila? Anong mangyayari? Nahuli ba? Hindi pa nahuhuli. Wala pang nahuhuli. Galing. Parang ang sarap yung mga ninakaw nila mga alahas tsaka corona. Oo. Tapos parang credentials mo yun diba? Ang saya pag namatay ka makukuha. O kaya pag tumanda ka makukuwento mo yun sa mga apo mo. Lupit. Nung panahon namin. Oo. Ninakaw ko yan, nak. Hindi kami nahuli. May hina. Ganyan. Ano pa ba nangyari? Ang napanood ko lang kasi yung tumatakas na. Hindi ako, nagtataka naman ako. Anong motibo nila, no? Hindi, anong motibo nila? Bakit
Bukod sa pera, pero Ayan. parang specific ng target nila eh. Ay, no? Ano na yan? Mga contracted na yan. May, Contracted. siguro, may certain, siguro collector, or, basta mayamang tao yung kumontrata dyan. Kasi hindi mo naman siya mabebenta as is eh. Hindi mo yun mabebenta kasi madali siyang ma-identify, di ba? Oo, tsaka pag binenta Yan sa mo, black huli na. Paano mo market siya yan. ibebenta? Kahit sa black market yata, mahirapan kayo ibenta yan eh. So, siguro ang pinaka-mastermind yan, o yung pinaka-nagbayad sa kanila para gawin yung Malaking tao heist din. na yun is collector talaga. Yes, collector. Na Alam pwedeng natin. malaking tao din or something. Pero- Ganun. Pero Ng pwede mga rin siyang security, mga police, anong ginawa? Wala Wala? nga. Kasi Sino ginawa lang? Tumambay nila lang. hindi. Parang hindi sila, ayun yung nakakapagtaka kasi syempre yung The Louvre, di ba? Isa sa mga famous museum in the world. Tapos, bakit ganun yung Baka security inside nila? job. Mm. Oh. Feeling ko Ayun, inside isa job pa. yan, no? Yun pa. No? Parang Pero, yung sa ewan natin. DPWH, inside job din. Inusunog. Inasunog. Oo, no? Oh. Sunog eh, no? Galing eh. Napaka-convenient. Typical Filipino. Ano eh. Kaya nga eh. Ano bang dahilan ng sunog? Sumabog daw yung PC. Yung desktop, sumabog. Okay ka lang. Kung Kalokohan. sumabog man yan, dapat yung isang floor lang or at least yung lamesa lang nun yung madamay. And the chances na sumabog ang PC, close to zero. Mhm. Diba? Nakita mo yung damage, diba? Kahit sobrang Grabe. init na. Oo. Tsaka tama yung mga com shop, diba? Alam mo, Diba? Wala nang sumabog na PC dun eh. Galing eh. Kabubuhan. Kupal talaga. Wala na yan. Kaya alam na. Wala, Alam tapos na. nangyari. Yun na yun. Ayun na. Pero, may nabasa ako, sabi ni Engineer Bryce, parang 1% lang yata ng evidence. Di ako sure sa number pero parang ganun. Parang sobrang babaw ng percentage ng evidence na nandun sa office na yun. Hindi natin alam. Bakit yun yung office na mismo nasunog? Ba't hindi ibang Oo nga. office? Tama. May specific may gustong yun dun. I-delete or... Kaya alam na. Ano Inside pa ba job mga talaga. nangyari? Ano pa ba nangyari? Nag-birthday si Annalyn. Yun lang eh. Ayan. Socially Ulit relevant. Ano si Queen Elizabeth? Queen Elizabeth. Yung halos Hindi. 1 week or 1 month yung birthday. Oo. Ay, lumalayo pa tayo. Si Big Oo, Soto, di ba ganyan? Mag-celebrate ng ano? Yung sa Eat Bulaga. Parang 1 month before pa ng birthday niya. April birthday niya, di ba? Parang March pa lang. Oo, March pa lang sineselebrate na sa Eat Bulaga yung birthday niya. Araw-araw may cake. Tapos, ay, di na babawasan. Meron pa pala isa. Yung sa, napanood yung incident ko. Yung sa Quezon Ay, oo, movie. no? Ito ba yun? Oo, yung nag-alboroto yung grandson. Nag-alboroto si Ricky Abansenya. Ba yun? Tama yung pangalan po niya, di ba? Si Ricky. Anak siya ni Nini. Si Nini naman, siya yung anak ni MLQ talaga. Lolo. Recently lang siya nakamatay. Ano ba niya? Ano bang pinupoint niya? Kasi di ba, God bless you. hindi ko pa napapanood eh. Hindi ko pa napapanood kasi wala naman dito. Wala pa rin sa Netflix. Di ba may yung Bayani verse daw? Isa lang yung napanood ko, yung kay, Luna, General Luna lang. Yung kay hindi ko pa napanood. Hindi ko pa napanood yung Goyo. Gusto ko sana panoorin eh. Maganda yung Goyo. Tapos, base lang sa mga napapanood ko parang ang pagka-portray kasi kay MLQ dun sa bagong movie is parang lumabas na yung pinaka-attitude niya, which is trapo nga siya. Tapos parang basta yung buong term niya ng presidency niya is all about money and power lang talaga. Tapos yun. Kasi yung napanood ko, yung
dati may nilabas na isa pang Quezon movie, yung Quezon's Game. Tungkol naman siya sa sa ginawa ni Quezon nung World War II. Kasi may mga Jews nga siya na 'di ba, na kinupkop. Parang in-accommodate nila, pinatuloy nila sa, ang tawag doon sa mga ganun? Refugees. Refugee yan. Yan. Doon umikot yung story niya. So, mabait si Quezon doon. Tapos itong bagong movie ni Gerald Tarog, parang lumabas din yung pagkatrapo nga niya. Yung dark side ni Quezon, which is sabi ni nung director is satirical. And depende na lang daw sa viewers kung ano yung perception May nila. nabasa rin ako na based din naman daw yun sa mga historical records na verified records natin, na kahit sino pwede daw mag-cross-reference kung factual naman itong mga ganyan. Ang tingin ko dinagdag lang yung parang konting fiction lang siya, dinagdag na parang to add drama or parang to add dun sa buong team na. Pero hindi naman daw yun super nakaka-affect sa buong parang pagiging factual daw niya. Ayun. Tapos yung sabi nga naman sa ibang sabi rin nga nito ni yung apo niya. Yun nga, parang alam ko yung kina-question, siya yung nagko-question kung satire ba yun o joke ba yan, ganyan. Ito, ayun, tama, yun nga yung ko. So, ayun. Siyempre, direct descendant kasi siya. Descendant kasi siya, so valid yung nararamdaman niya din. Siyempre, lolo mo yun tapos magiging ganun yun. Sabi niya nga, 3 beses niya na pinanood yung movie. Tapos ngayon lang siya, hindi na siya natuwa kasi nga sobrang yung grabe yung backlash sa internet. Na ayun nga, ganun na yung napo-portray nila kay Quezon. Dati hindi naman ganun yung tingin nila, di ba? Oo. So ayun. Tapos ito pa, dun sa end credits ng movie, kasi ganun yung Bayaniverse. Sa end credits, parang siyang Marvel movie. Sa end credits, merong may sa may dulo, post-credit scene. So sa post-credit scene nung Quezon, lumabas yung may isang scene doon na ang pinaka-subject is radyo. Tapos tumutugtog yung campaign jingle yata ni Ramon Magsaysay. Gusto ko siya. So, Gusto ko yan, Ramon Magsaysay. Ang next, parang yung kasunod. So ang next na na movie is sure na about Ramon Magsaysay. And then may nabasa ako na sa TikTok lang nakita to, parang historian siya. Nakita na nila yung bad side ni Quezon na hindi sinasabi sa mga textbook, 'di ba? Ngayon naman, makikita nila yung bad side ni Magsaysay na hindi alam ng karamihan. Kasi nga sinasabi na si Magsaysay is mabuti. Siya yung parang Mabuti, 'di ba? Parang one of the best president. One of the best president. Di ba siya? Not one of the best, siya the best. Cause ng death niya is accident. Yung sa aeroplano. Sa airplane. Yun lang din yung nabasa ko sa textbook. Tas na ko na interesting. Wag naman ganun. Wait lang, gusto ko kasi maging historian Teka, sinong historian pala yan sa TikTok? Ayoko nung Anong pangalan ng historian? Nakalimutan Chinese ba yan? Hindi si Xiao Chua. Hindi si Xiao Chua. Hindi. Nakita ko hindi si Prof. Xiao. Tawag dito. Di nahiwagaan ako. Kasi wala akong alam na bad side ni Magsaysay. Puro mabuti. So nag-search ako. Si Magsaysay pala doing your homework. Siyempre. Siya pala ay sponsored Nino? ng mga Americans and ng CIA daw. Yun yung nabasa ko So kaya siya pinatakbo para yung mga tawag dito, mga mangyari sa Pilipinas is ang magbe-benefit or parang pa rin, in favor pa rin sa mga Americans. Parang pabor sa mga kano. Yes. So, in short, parang, puppet din siya. Ayun yung yun yung sabi. Parang back up. Basta valid yung mga pinagbabasa mo. Valid sources naman. Or di mo na... Source, Hindi ko sure. Binasa ko. Sige. Kasi ngayon ko lang nakita to na nahiwagaan ako. Ayoko ng mga ganyan movie na ang pangit ng mindset, no? Pero kasi lumaki akong ganun na yung ganun ko na siya nakilala, tapos may ganun pala. Parang
Ayoko ng mga ganyan. Oo. Kahit totoo pa yan. Parang ayoko masira yung image ng tao sa akin. Parang gano'n. Pero ano rin yun, okay din siya para, syempre, hindi, tapos naman na eh. So, para ano lang din. Malaman din natin yung katotohanan. Kung yun man yung totoo. Magkaroon lang man ng ano, parang bagong ano, interesting kasi. Sa akin kasi interesting eh. Lalo yung kay Quezon. Diba? Kasi sa past movies ni Quezon, hindi na portray yung ganun eh. So, ngayon lang. Wala nga rin akong Kaya nga excited na ako manood eh. Tsaka dapat din, siya yung, mas ano tayo, ano yan? ay sorry. Sige, Siya yung ikaw nag-ano muna. ng Tagalog language, di ba? Si Quezon, oo. Parang siya yung ama ng Wikang pambansa. Wikang pambansa. Yep. Oo. Tsaka dito tingin rin niyo, sa dapat papasok magsaysay? yung maging ano natin. Sige. Yung so talaga pina-fact check natin lahat ng mga historical shit na mapapanood at binabasa natin. Oo na. Diba? Nabasa ko nga. Ngayon ko nga lang kasi ano yun. Nahiwagaan lang ako. Ibig sabihin, parang dapat na-explore. Kumbaga, mag-deep dive talaga tayo sa rabbit hole. Hindi, tama. Diba? Sige, mo. Mamaya, magbabasa ako ng magbabasa. Sige. Tapos, Sige. send ko sa inyo yung mga articles. Gagawa ko ng RRL. Review for related literature. Gawa ka ng ano. Tapos ano nga yung tamang topic. ano dyan? Topic proposal. APA. Oo. Kung sa tingin niyo, kung matutuloy yung Magsaysay movie, sinong bagay na ano? Na gumanap? Kasi Manny Pacquiao. si Magsaysay... Fuck? Si Coco Martin. 5'11 si Magsaysay, yoy. Mataas na tao si Magsaysay. And si well Edu built. Manzano. Maganda yung... Alden. Tama, parehas kami ni Galen. Sino? Sino ba? Edu Manzano. Edu Manzano. Nice. Akala ko Alden. Sino sa'yo mo? Edu Manzano, ano ko eh. Alden? Oo. Layo. Tsaka alam ko medyo may edad na siya nung naging presidente. So, pabagay si Edu Manzano. Edu? Edu Ito Manzano. ba si Magsaysay parang kayo manggi siya? Parehas sila ng built eh. Parehas ng built eh. Pero matin natin, may mas magandang ano pa. Tisoy si ano eh. Tsaka may wake up naman. Pero yun lang, bakit si Jericho? Si Jericho nga, bumagay yung Quezon eh. Diba? Wala yun ang itsura niya kay Quezon din. Nung una, parang ano rin ako dun eh. Parang, bakit si Jericho? Tapos nalaman ko na, ang first option pala is si TJ Trinidad, which is siya nga talaga yung first Quezon talaga na gumanap. Bago si Ramon Bagatsing. Kaso nag-decline nga si TJ kasi parang busy na sa pilot life niya hata. So si Jericho yung second option. Sinong TJ? Ang nasa isip ko yung singer. TJ Trinidad. Jowa ni nakakatawa no? Nakakatawa yung sila ni Casey, yung duet. Yun na nasa isip ko. TJ. Si TJ Trinidad yung kasi nasa Goyo din siya si TJ Trinidad. Sige ba nga sa siya yung una talaga. Sa Quezon's Game kasi si Ramon Bagatsing eh. Pero kamukha rin niya. Kamukha niya si Quezon. Tsaka kaboses. Pero ang galing ni Jericho dito sa portrayal niya. Hindi ko pa napapanood papanoorin ko pa lang. Panoorin niyo na. Antayin ko na lang sa Loklok. Hindi niyo pa panoorin. Antayin ko na lang sa Loklok. Tayo sa hindi kaya. Libre lang yan. Tapos nyo. I-video nyo. Diba? Ayun. Pag mga ganyan, kailangan nyo ng sa mga history, trusted talaga ng mga tao, no? Mamarathon ko nga yung Bayaniverse na yan. Umpisahan ko ulit sa Luna. General Luna. Kasama ba yung, kasama ba yung Gombursa sa Bayaniverse? Hindi. Hindi. No? Okay. Tatlo lang yan. Kahit yung Bonifacio eh. Yung Bonifacio, yung unang pangulo, yung kay pangalan niya, Robin Padilla. TBA Studios din yung gumawa nun, pero hindi siya kasama sa Bayaniverse. Tatlo lang yung kasama. Yung General Luna, yung Goyo, tsaka tong Quezon. So, yun. Interesting. Ano pa ba? Wala na tayong pag-uusapan, no? Wala na. Diretso na tayo. Merong mas recent na nangyari dyan. Okay. Ang Friday lang na balita. Friday dito sa atin, Pilipinas. Ikaw na rin. Unfortunate. Ikaw na? Mag-announce. Paano mag-introduce?
Unfortunate. Yung unfortunate news. Yung anak ni Kuya Kim, si Eman Atienza, binalita na she passed away sa LA. Tama, wala naman siya dito sa Pinas. Wala, nasa LA. Oo. And syempre maraming nagulat kasi kilala rin naman si Eman as an influencer. Alam ko sikat siya sa TikTok eh. Yep, nagti-TikTok siya. And lalo na anak siya ng isang sikat na personality. And, yung family nila, diba, kilala din sa politics. Super lolo niya si dating mayor ng Manila. And ayun, so it's a shocking news, diba? At 19 years old. 19 years old. And dumaan siya sa depression. Open naman siya, 'di ba, sa mental health status niya na nagte-therapy siya, ganyan. Sa Tony Talks, 'di ba, in-interview siya doon ni Tony. Marami siyang in-open up doon na since bata pa nga lang siya, yung yaya niya parang in-abused siya verbally, tapos kinukulong pa siya sa kwarto. So, growing up, talagang naka-affect yung mga nangyari sa kanya to who she is now. And nakakagulat lang kasi hindi mo talaga masasabi yung taong sobrang masayahin sa behind his or her smiling face may pinagdadaanan pala. Kaya ang daming mga nag-share ngayon, alam mo na, again, RIP, rest in peace, ganyan, condolences, and be kind, ganyan. And yung nakakainis lang dun, yung ibang nagsasabi ng ganun, sila mismo yung mga reason kung bakit may ganyan, may stigma sa mental health, bakit naging ganito yung tao na yun, diba? So, let's start muna siguro sa cyberbullying. Kasi, diba, in connection dun sa topic natin last week. Diba? Yes, Cancel culture. Cancel culture. Yeah. Yung sabi Kambal niya, sila ng cyberbullying. Ako, Naging kayo dahilan ba, bakit na na-experience nyo bang mabully in your life? Oo naman. Oo. Mabully tsaka mambully. Oo. Aware naman ako dun. Ganun. Oo. Masama yun, pero pero ano yun eh, parang kasi pagkakaintindi ko, kapag nabully ka, may tendency na parang gawin mo din yun sa iba. To inflict Parang pain. a way of coping up din, or parang maranasan, ganun. Parang ganti, ganun. Psychologically. So yun, naranasan ko mabully talaga, tsaka mambully. Nabully ako high school. Elementary, hindi gano'n. Hindi. As far as I High school remember. ka na bully. High school, Kasi di ba patpatin, di ba? Sobrang payat, sobrang liit. Sa looks ako nabully. Sa build ko. Iba ba yung parang inaasar lang sa bully? Ang pagkakaintindi ko naman kasi ng bullying, may physical assault na siya. Like, sinusuntok ka na. Okay. But even words. Physical bullying. Yeah, oo. Okay. Kasi verbal bullying na yun eh. Oo. Anything na pinipintasan yung something na wala ka talaga magagawa, like yung itsura mo nga. Yeah. I think that's that bullying. Oo. Ikaw, Colin, nabully ka din? Have you experienced? Oo naman. At bully rin ako. Pero naman. Nabully ka din? Oo. mas matagal akong nabully kaysa ng bully. Ako hindi ko maalala kung nabully ako or naging bully din ako. Parang hindi. Ang parang ang privilege ko sa part niya. Pero parang wala akong maalala. Alam mo, sa siguro totoo lang, nabully ka. Totoo ba? Nabully ka. Kailan? Oo. Ayun dyan ako si Erlo. Naasar lang. Hindi bully yun. For me kasi. Mamahal yun. Tama. Coming from place of love. Parang feeling ko naasar lang naman. Siyempre, lahat naman tayo, di ba? And between friends, nag-aasaran, ganyan, or napagtatawanan. Pero parang, hindi ko na-feel. Siguro, I get offended lang easily. Pero, parang feeling ko, thankfully, hindi naman ako nabully. Or baka nga kasi, iba yung, iba nga din yung perception ko ng bully. Perception mo sa bullying. Akala mo normal lang siya na parang pang-aasar ganun. Pero
bullying na kasi yun. Consider na yun as bullying. Tsaka kapag high school, mas mataas ang tendency na mabully ang lalaki kaysa sa babae. Unless may hindi naman problem. Basta ang babae kasi nabubully lang nung high school sa looks eh. Mm. Yun Mm. lang. Sa tingin ko yun lang. Yun lang kasi ano pa rin yung ano eh, mas nananaig pa rin yung hindi nila pinapatulan yung mga babae kasi nga babae, di ba? Mm. Which is tama naman. So, mabubuli lang yung babae sa high school, depende kapag sa looks ganun. Sa looks. Yeah, mostly sa looks talaga. Kasi And siguro pag yung may certain behavior din, 'di ba? Nauuso yung ay malandi siya, ganyan. Mahilig magsuot ng maiksing short, yung mga ganun. Mga typical na ano sa babae, whore, ganyan. pero pag lalaki, tignan mo nung kapag high school, nabubuli yan kahit anong sa looks. Pag sobrang yung matalino yan, katulad ni Kalin. Ayan, Smart nerd, shaming. diba? Smart Yeah, shaming. smart shaming. Ano pa ba? Yung hindi, ano tawag dito? Hindi common yung mga ginagawa, yung mga hobbies. Weird. Activities. Weird. Oo. Hindi athletic, body build, di ba? Oo. Ganun. Sabihin, Kapag sped. hindi lumalaban. Sped to dati. Oo. Ganun. Saka, Pero yun. physical din. Physical na harm. Sinusuntok, sinasapak. Yeah. I mas know laganap someone. sa lalaki. Oo. Diba nga Would you, ano? naalala ko yung isang kwento, yung pinagsuntukan yung mga klase natin. Hindi na natin sabihin Pinagsuntukan sila. Pero Kilala ko yan. nilagay sila sa isang room, di ba? Sa isang room. Tapos pinagsuntukan sila. Diba? Ang ending yung isa, ito ni Kalin, no? nabaldado. Tawa ng tawa. Alam niya yung bully din talaga to si Kalin. Ano nangyari? Ano nga nangyari sa dalawang nabaldado yung isa eh. Yung isa nabaldado yung isa, hindi siya nakapasok ng 1 week. Di ba? Di ba dinalo Ano pa year tayo natin? na to? Hindi yun 4th year, second year yan. Eh? ko yan. Oo. Aware ako dyan. Medyo. Nabalado si ano? Okay. Tama yung sinabi ko. Okay. Hindi, si nabaldado. Diba? Gago. Hindi siya nakapasok ng 1 week yata. Dinadalaw pa natin sa bahay yun eh. Sa bahay Paano siya nabaldado nun? after Kaya class. late na yung pante pa siya na ano nun. Parang sila kasing maliit pa nun. Yeah, oo. Oo, mga midgets. Midgets. So yun. Yun nga, yung verbal, physical abuse. Physical. Ayan. Ngayon, parang wala nang ganong physical abuse no? Physical bullying. More on verbal na lang talaga. And Tsaka internet. over the internet. Yeah. So, ano to? Cyberbullying talaga. Masabi mo, Kalin? Meron pa rin namang physical bullying. Alam ko may nakita akong kailan ba 2 months ago, yung video na yung pinagtutulong, yung saan to, sa Mindanao yata. Nagtutulungan nila isang student na yung isa binugbog niya yung isang student sa likod ng CR. Napanood niyo ba yun? Hindi. Basta yun parang dalawa sila na or tatlo yata. Tapos yung isa, yun yung parang pinagtutulungan nila yung sinusuntok ganyan. Ganon. So yeah, baka physical porn thing happens. Porn. Grabe. Baka pinapanood mo talaga sa porn no? Putik. Hindi ko alam eh. Hindi, ikaw Yung eh. nagkakarate, di ba bully din yun? Yung... Si Dangaludig na ba? Si Joaquin. Oo. Si Joaquin Montes. Nagkakarate, oo. Tiniyan. Dangaludig na ba yung sabi niya? Ano? Bugbog or dignidad. Ay, bugbog. Dangal taloy. Bugbog or dignidad. Kasi lumabas ulit siya sa internet eh. Binenta niya yung school uniform niya kay Boss Toyo. Tapos iba na itsura niya, para sa akin para siyang high on drugs. Talaga. Positive. Alis tayo dyan. Ayun, yung cyberbullying. Nakakagulat, no? Nakakalungkot. Ang bata pa. Totoo. And talagang hindi ko in-expect din. Kasi nga, siya parang papasimula pa lang yung niya, di ba? Yung pag-TikTok niya. Sparkle artist din siya eh. Oo.
Artista na rin siya. Tsaka masaya yung contents niya, Mm. 'di ba? Si ano yun eh, si ano sinasabi niya lagi? Naks naman. Naks naman. Oo. Pinapanood ko kasi yung mga ano niya eh, pag nagpa-practice siya mag-Tagalog. Mm. So yun, galing Saan niya ba kasi nag-start masaya. yan? Yung... sige, sorry. Alin? Yung nag-start siya mismo? I mean, saan nag-start Mambubuli? na... Kasi di ba nag-viral siya yung sa Guess the Bill Challenge. Yung with her friends. For them, Yung fun lang. mataas yung Kaso, itong mga malaki yung bill nila. Oo, di ba? Inano na siya na... Ano nga? Ba't nga siya Tawag inano doon? dun? Sobrang ano, Insensitive hindi ko alam kung yung term eh. Insensitive, parang ganun. Insensitive daw. Kasi sobrang taas yata kasi nung bill nila nun para sa isang dinner. Di ba? Ano magagawa nyo eh, kaya nila. Kaya nga. Di ba? Pera naman nila yun eh. Oo. Ayun yung mahirap sa ano eh, sa mga tao, sa internet. Lalo sa mga Pilipino. Parang pag nakita nila isang tao na gumagastos, knowing na mayaman yung isang tao, alam na nila. Tapos, kino-question nila yung way ng paggastos ng isang tao. Or paano niya ni-splurge yung sarili niya. Anong Kasi pakialam pera niya, di ba? nila yun. Pera niya yun. Hanggang sa naungkat na Unless, naungkat, 'di ba? Yung family niya na dami. unless galing sa masama yung pera or katulad nga sa mga nepo babies, Mga di ba? nepo babies. Parang Ayan hindi din. naman kasi si Kuya Kim matagal nang wala sa politics. Kasi nag-politics Kuya Kim eh, napakinggan ko sa podcast niya. Before pa siya magkapamilya, umalis na early siya. 2000s. So, ang nasa politics lang is yung lolo niya, di ba? Lolo niya. Matagal naman nang wala. Pero parang representative pa rin yata yun eh, sa Congress. Hindi ko sure. Si Lito Atienza. And then yung, kaano niya ba yung vice mayor ng Manila ngayon? Si Chi. Kapatid ba ng tatay niya yun? Ni Kuya Kim? Oo. Baka Yata ni kapatid, Kuya di Kim ko yun sure. eh. Hindi ko sure. Pero mayaman naman kasi talaga sila eh. Oo. Di ba? Prominent na talaga. And kahit Hindi sabihin na natin, kahit tanggalin natin yung political yun nga, tama ka. Si Kuya Kim talaga, binild niya yung career niya sa, yun nga, pagiging Kuya Kim. Yan. Kuya Kim, ano na? Yan. So talagang may pera sila, may kaya sila. Hindi lang kumanta. Okay, game. Ikaw lang kumanta. Go on. So, ano pang masasabi niyo? Nabanggit ni Earl kanina yung Nepo Babies. I think, alam ko nabully rin siya doon. Nung kasagsagan nga nung binabash yung mga Nepo Babies. Nadamay din siya doon. Hindi naman talaga siya Nepo Baby. By definition, yes, Nepo Baby siya. Pero hindi siya Nepo Baby in a illegal way. Saka parang may, kasi siya, nag-video siya, sabi niya, basta, hindi naman masama yung sinabi niya, pero sa mga netizens, it comes off as parang pinagtatanggol pa daw niya yung mga Nepo babies. Kaya, dun lumala na, kasi Nepo baby ka rin, kaya ganyan. Pero ang sinasabi lang naman niya is, parang dapat more on yung dun daw sa parents, yung dapat held accountable, ganyan. Pero actually, hindi. Oo, parang wag targetin yung mga anak. Diba? Oo, parang ganun. So, parang na-misunderstood din nung mga kaya, kaya siya ganyan kasi ikaw ganyan ka din. Hanggang sa pero does it really mean na, does it really needed na i-target niya siya, di ba? Parang, ang weird no? Bakit? Kasi, parang ang weird na, ang hilig na namang, na mambuli online eh. Parang ano siya, kapag hindi ka nambubuli online, parang hindi ka in or parang hindi ka sabay sa uso. Parang uso no? Sa kanila uso yun eh. Hindi ka cool. Pero grabe rin yung effect nun sa mental health ng isang tao. Tingnan mo. Yung, alam ko yung naging isa sa mga pinaka main cause ng anxiety niya. Yung mga makukuha niyang backlash or bullying. Parang
may isa akong nabasa na every time na magpo-post siya, imbes na maging masaya siya dahil nakapag-share siya ng genuine content, ganyan, nag-a-anxiety na siya dahil nga parang, uy, baka anong mangyari sa akin, anong sabihin sa akin ng tao, ganyan, etc. And parang eventually, umabot din sa point na kakatanggap na daw siya ng death threats. Oo. So, yun. Ayun Tsaka ang, ano ayun ang pala, pangit. yes. Grabe. Sa Reddit, ang daming, may ano yun eh, may subreddit. Lagi yan, parang every time na may mag-viral na video niya, talagang may gagawa talaga ng Reddit. Any thoughts Hate. about this, di ba? May hate. Oo, tapos ano. yung mga, mga comments, parang sobrang ano na. Below the belt na talaga. Below the belt na. Meron nga dyan, isang comment doon, parang isang praise yun eh. Tinawag siya na slut yata. Ano? Tapos ginawa niya, Slot. Okay. slut. Lurker kasi yan si Eman sa Reddit eh. So, ayun, syempre, hindi mo siya masisisi. Syempre, nagbabasa-basa rin siya. Kasi bata pa nga eh. So, wala pa sa kanya yung wala siyang pake sa kung ano sabihin ng ibang tao. Pero sabi niya, she doesn't give any fuck naman din daw. Pero yun nga, syempre, di mo maiwasan magbasa. Lalo kung lalo may BPD siya, di ba? Tapos yun, may nag-comment basta may nagsabi doon na parang, slut yata yun. Basta isang praise yun. Ginawa niya, pinalagay niya sa t-shirt. Tapos pinost niya, nasuot niya yung t-shirt na yun. Wala lang, parang ang cool lang. Patol. Oo, Tas, pang sa bashers. So yun, speaking of death threats, parang nabasa ko rin na yun yung last na message niya sa, di ba sa IG parang may space? Yung mga personalities. Oo, channel. Yun yung message. One of the last messages niya sa fans niya na parang mag-deactivate muna siya ng mga social media. Pero ano pa yata yun? September 10 pa ata yun. Dahil nga sa mga backlash sa bashing, tapos may mga death threats na nga daw. So, ayun, parang ba't umabot sa ganung point na? Sobrang May umabot sa ganung point yung nagbibigay na ng death threats? Oo. Yung parang walang magawa. Sobrang grabe naman. Grabe naman yung ginawa. Ko, parang lungkot ng buhay. Ayun nga, parang unjustifiable naman sa essentially wala ka siyang ginagawang masama di ba? Dapat, wala siyang ginagawang masama. Hindi nga deserve makatanggap ng death threats. Pero, I think, ito yung hindi ko alam kung maganda or pangit sa social media ngayon or sa internet na meron kasi kaya natin magkaroon ng anonymity sa internet. So, parang, sige, gawa ko di ba? Gawa ko dami account, gawa ko troll account, di ba? Or mukha ng ibang tao lagay ko. Tapos, sige, magbigay akong death threat, pero hindi nila matitrace na sa akin galing yan. Kasi nga, anonymous ako or mukha ng ibang tao gamit ko. So, I think that sense of anonymity nagbibigay sa mga tao na mas lumakas ng loob nila na magbigay ng death threat. Ganun. Yun. Tapos, hindi naman kayang gawin, no? Oo. Hanggang all bark, or no bite. Walang resources na gawin yun. Pero still illegal ang death threat like talagang legit na bantayan. Pwede ka mag-file ng kaso dyan. Kaya kahit na pabiro or hindi. Kasi hindi mo alam eh. Malay mo talagang armado talaga siya or malaking tao yung binabangga mo tapos hindi masasabi eh. Pwede rin teenager, di ba? Dito may na ba tayo? Yung gun law? Kasi 'di ba sa US kailangan ang may-ari lang ng baril is may license or pero dali-dali din makakuha ng baril sa kanila. Biruin mo kahit students nga nakakabili ng baril eh. Black market. Pwede ma-bypass yun sa kanila. Pero buti ang ganda rin ng panahon ngayon na na-address na yung mga ganyan. Mental health and naging open na karamihan ng mga tao. Unlike mga few years back pa, 'di ba dati ang may stigma ay baliw ganyan yung ibang mga older generation pa nga 'di ba na babalita yun sa KMGS na dahil hindi nila alam kung paano i-treat yung kamag-anak nilang may ganun, kinukulong, tinatali, yung mga worst talaga
buti nga ngayon sa panahon natin, and may mga support and resources na available. And pag may mga ganyang issue, 'di ba? Mapapansin niyo yung mga friends niyo, oh, check in with your friends, ganyan. Yung talagang bigla ang nagkakaroon ng awareness talaga and support within your circle of friends and syempre sa iba din. Parang bigla-bigla nagiging kind na yung mga tao, namumulat na sa ganitong issue, ganyan. Which is, tama naman, dapat talaga maging mulat tayo sa mga ganyan. Kasi, gone are the days na pag sinabi mong depressed ka is, yung may shame, ganun, na siya na, ay, hindi totoo yan, alam mo, kulang ka lang kasi sa prayers, ganyan. Hindi na eh. We can admit na yes, makakatulong yung prayers, ganyan, yung faith, but meron ding backup ng signs. You have to take therapies din, kumausap ka ng professionals, mga consultants, and take your medicines, diba? Ako nga, dati, to share lang. I have a very, very close friend. Wow, close friend na. Hindi, siya, very close to my heart na nagkaroon ng ganyan, mental health issue. BPD din siya, BPD. And at that time, hindi lang naman ako, the rest of our friend groups, we didn't know how to handle it. And noong time kasi na yun, di ba, college, we're super busy with our own lives, ganyan, and we're going to something with our own, di ba? So, bihira lang kami magkita kapag may events lang or something, or hindi siya yung, hindi naging madalas yung pagkikita. And actually, siguro isa yun sa mga regrets ko na if I had known it earlier or better, I could have support her the way I know. That time kasi, hindi lang naman ako, pati yung iba is, hindi nga namin alam paano siya i-handle. And, hindi naman to in a bad way, but she's a high maintenance kind of friend. So, dapat tinrato sana namin siya ng with care and patience and support. Pero that time nga, dahil hindi namin alam. Noong time din kasi na yun, pa ako parang, hindi, baka lang yan, baka malungkot ka lang, alam mo yun, siguro itulog mo lang or mag-pray ka lang, not knowing na malala na pala or malalim na yung pinagdadaanan niya. And so far naman ngayon, I think she's doing well, and she seeks support na, I think may maintenance na siya. And she's coping with it na. Kasi, I remembered her saying na parang natanggap niya na part na yun ng everyday life niya talaga. Na panghabang buhay na yung gamot, panghabang buhay na yung treatment. And, ayun, I think she's coping well, which is very good. Ang naging ko na lang doon, okay, sige, nandun na tayo sa acceptance na part na siya ng life mo, iinom ka na ng gamot forever, may mga weekly sessions or monthly sessions ka na. Now, how do you live with it? For me, dapat, kung alam mong may ganun ka na, tulungan mo rin yung sarili mo. Pero, hindi ko naman sa ini-invalidate yung feelings niya or nung anyone. May tanong ako dyan, pero sige, go on. Hindi ko naman ini-invalidate yung feelings anyone listening or siya ha. Parang, yung akin lang is, if meron ka talagang survival instinct, fighting instincts, if you really want to be better, huwag ka lang aasa din sa external support. Tulungan mo rin yung sarili mo para makabangon ka, di ba? Kung gusto mo talaga. But, ayun, parang nandun ako sa na yun. But, di ba alam nyo naman, ako din, may pinagdaanan din. But, parang hindi pa ako ready i-share. Siguro sa mga future episodes natin. Uy, naka-loudspeak ako. Ano ba yan? Naririnig ko. Ikaw lang. Okay, got. Oo nga. Ayun, naririnig ko. Ano yung tanong mo? Ewan ko. Okay ka na. Ano yung tanong mo, Kalin? Wait lang. Wait lang. Sige. Muna. Ayun, basta yun, ako nga napagdaanan ko rin yung ganyan. So, hindi ko pa kayang i-share ngayon, but siguro in the future. Yan. Pero okay. I know what it feels like. Okay, ano tanong mo, Kalin? Yung tanong ko. So, sa sarili mo, at what point or ikaw sa sarili mo, at what point natin malalaman na sobra na to, kailangan ko na talaga mag-seek ng outside professional help?
Kasi kung sanay kang maging resilient na, "Hindi, kaya ko 'to. Hindi, itulog ko lang 'to," or "Hindi, ano ko lang, ganyan, ganyan. Hindi, lilipas din 'to." At what point mo ma-realize na, "Shit, kailangan ko na ng tulong." Gano'n. Siguro sa'kin nung yung parang sunod-sunod yung mga araw na iyak talaga ako ng iyak ta's sobrang nagre-replay sa mind ko lahat ng mga negative na nangyari. Tapos sobrang worst ko mag-isip na parang umabot sa thinking pa lang, self-harm. Pero never ko naman pa siyang ginawa. Pero pumapasok na siya sa isip ko. Tapos I was thinking na of writing some letters. Basta sobrang dark talaga. And then, yun, maiiyak na lang ako. Pero, pag niisip ko siya, tapos, may isip ko yung family ko, yung mga may iwan, tapos iiyak ako. Yun, bigla akong maano na, ay hindi. Maligo ka, ganyan. Make yourself busy. Ganyan muna. Or chat someone, or scroll ka, ganyan sa Facebook or something. Yun. Parang, somehow may humihila pa rin sa akin sa light kahit papunta na ako sa dark. Parang may mga ganun ako. So, yun yung feeling ko, turning point ko na, ay, kailangan ko na ato ng help. Kasi sobrang grabe na yung pag-iisip ko. Namumugto na yung mata ko, kakaiyak gabi-gabi na lang, na stress. And umabot sa point na magigising ka, madaling araw, yung hindi ka makahinga, na parang nalulunod ka. May mga ganun akong physical manifestations ng stress, worries, lahat talaga. Nervousness, anxiety, lungkot. Tapos, ayun. Interesting. Sige. Nag-ano nga ako. Interesting. Sige. Professional help. Professional help. Interesting yung tanong ni Kalin. Makatulog. Insomnia. Ano? Nagkaroon din ako ng insomnia. Hindi ako makatulog. Okay. Yun. Uminom na ako ng gamot. Interesting yung tanong ni Kalin kasi lalo sa Pilipinas, napakahirap mag-seek ng professional help kasi nga sobrang costly. May institutions sa NMHI, tama ba? Na parang helpline na nag-offer. Di ko lang kung free pero yun, sobrang costly ng pag-seek ng professional help. Tapos additional pa yung mga gamot na ipe-prescribe sa'yo if ma-diagnose ka with certain mental disorder, di ba? So, ayun, mahirap siya kasi nga, una, financially, sobrang hirap. Dagdag isipin pa yun Parang may problema ka na, dadagdagan pa ng another layer ng problema. Yes. So, iisipin mo na naman. Para sa akin lang, kahit na iba-iba yung tolerance ng tao. For example, may tao na kayang mag-endure ng sobrang lasting pain or stress, trauma, ganyan. May tao na hindi. So, hindi ko minamalit may tao na hindi niya kayang i-endure or hindi niya kaya talagang i-handle kahit sobrang minimal pain or trauma or stress, ganun. Iba yung tao. Sa akin, sa tanong ni Galen, parang if you feel na may gut feel ka na parang kailangan mo na talaga, do whatever you can para magkaroon ka ng chance na makapag-seek ng professional help. Siguro magtanong ka sa friends mo, baka may kakilala sila ng psychiatrist na nag-offer ng free service, or baka meron namang installments, ganyan. Or baka may friend ka na pwedeng magtumulong sa'yo financially. Kasi, try mo lang i-try. Kasi kapag pag naisip mo na parang hindi mo na kaya talaga, huwag mo nang pakinggan mo yung pakinggan mo yung utak mo. Pakinggan mo yung katawan mo. Huwag mong ipilit na sarilihin yung isang bagay kapag hindi mo na kaya. Pero minsan kasi ako minsan kasi naiisip ko rin, ayoko makabother kahit friends ko pa siya. Ayoko inconvenience sa kanya na parang dati kasi ano naman ako bakilala naman ako, magchat na lang ako bigla, uy ganito, ganyan, mag-open up na lang bigla, ganun. So, nung nandun ako sa dark side na yun,
parang may bumubulong. May bumubulong. May Oo. bumubulong talaga eh. May something talagang mag-aano sa'yo na, hindi, makakaistorbo ka lang. Sino ka ba? Ganyan. Wag mo nang idama yung ibang tao dyan sa ano mo. Ganyan. Dito ka lang. Parang gano'n. Ang weird, ang dark, pero may mga gano'n kasing tao na hindi sila nahihiya eh. Parang ayaw nilang maging Ang pabigat pa. Oo. Yun din, idadagdag ko rin diyan. Parang lahat tayo, may kanya-kanya tayong parang coping mechanism diyan, lalo pag meron tayong mga dark thoughts. Well, ako personally, ang naging coping mechanism ko na throughout the years is ako, alam niyo, very vocal ako sa kung ano naiisip ko. Wala akong preno sa iniisip ko. Alam niyo yun. Mm. Very vocal Pati ako. sa pananalita, wala ka ring preno. Oo. Kaya lahat ng maisip ko, kahit negative, nasasabi ko, nasa chat ko. Then, na-realize ko, oo nga, nabatid ko na, baka nakaka-apekto or baka maging negative yung kausap ko dahil nga kasi kahit negative unfiltered thoughts ko, sinasabi ko. So, nagawa ko, sinusulat ko na lang or tia-type ko, sinachat ko sa sarili ko para yung, alam niyo yung relief na, na-share ko na or nailabas ko na. So, wala na sa utak ko. Kasi naisulat ko na eh. Na-chat ko sa sarili ko, di ba? Ayun. Minsan Yun yung yun, bigat, yung... kailangan mo rin kasi siyang ilabas. And Oo, pag na-release ganun. mo na, maging somehow okay ka na. Diba? Oo, Oo, ganun. pero hindi mo mapipigilan kapag may biglang episode eh, no? Totoo. Parang Hindi talaga. mapaisip ka, I sabi mean, mo, kapag ginagawa ko yung mga bagay na nakapagpapasaya sa akin, nawawala yung iniisip ko. Lungkot. Tas may bigla na lang may episodes na parang papasok na naman sa isip mo yung nangyari totoo. or yung iniisip mo, Spiral, parang ka nagugulang na ka. Kinakaya ko ba talaga o natututunan ko lang mabuhay na dala-dala ko yan, Live with di ba? it. Oo. Totoo yan. May ganyan ako experience. Habang nag-bike ako, bigla ko naisip yung mga, bakit naisip ko to, nag-bike na nga ako. Diba? Yan. Parang maganda siguro kung one of these days mag-invite tayo ng someone na professional Professional. about mental health and then someone din na may experience about it to share how it is to live with it, ganyan, how to cope up with it. Manawagan tayo sa mga listeners natin. Baka meron dyan nakikinig na professionals, may psychologists. willing mag-volunteer. Bibigyan po namin kayo ng certificate of appreciation. Tsaka ano pa ba pwedeng ibigay? Clout. Shout out. No? Shout out. No, buong pamilya nyo. Starbucks GC. Ayan, pwede. Meron pala yun. Sponsor ka ha. Yun. Baka pwede namin kayo makausap para mas meron kaming knowledge or mas okay yung ma-share namin sa listeners, di ba? Kasi mahirap din magsalita kapag hindi ka professional eh. Pero syempre, okay rin na nakakapag-speak up tayo kasi nga nararanasan din natin yun. So meron tayong experience sa ganung Yes, na-experience natin with our own and even with our closest friends, diba? Friends time. Ang unfair, no? Tayo yung nagdadala ng trauma na hindi naman natin ginawa. Parang, kasalanan ko ba to? Bakit ako yung nagsasuffer? Diba? Parusa ba to? Parusa ng Panginoon? Ito dyan kay Eman, ang ginagawa niya lang naman, magpasaya, diba? Mag-entertain. Ano naman yung purpose ng account niya eh. Yung mga account niya sumasabit-sabit sa CR. Tapos, nagbo-bouldering kasi yan eh. So, sobrang lakas ng grip niya. So, meron siyang series of contents na nasa CR siya. Yung sumasabit-sabit siya. Tapos, may background music. Hindi ko alam kung anong background music yun. Basta, series of contents niya yun. Nasa CR lang siya na nakasabit. Yung paa niya Ang galing niya. Grabe kasing grip niya eh. Nagbo-bouldering nga kasi. Sobrang athletic. Parang si Kuya Kim nga. So, yun lang yung mga contents niya. Wala naman siyang contents na nang babash. Nagsisimula lang very genuine and authentic nga siya. Oo. Tapos, ang matatanggap niya, backlash. Di ba? Oo. Hate comments. Kaya nga parang, iba dyan kasi ng tao. Or parang yung buhay na buhay nung ni Eman, parang yun yung buhay na pinapangarap nila. Hindi naman nila nakukuha, di ba? Parang gano'n.
Hindi, kahit sa man sinong tao kahit normal individual. Parang wala naman, parang, tawag dito, if hindi deserve ng tao ng mga masasakit na salita or masasakit na experiences, di ba? Bakit sila pa yung laging nakakaranas ng ganun? And sila yung nagdadala ng ganung trauma. So, Yun nga unfair. Parang unfair, oo. Ito. May isang nagtanong sa atin na, what to do when you're experiencing bullying? What to do when you're experiencing bullying? Tapos, parang may nabasa ako na sa post niya na Mhm. yung mga nagsisimula ngayon ng, tawag dito, empathy, mga kindness posts or shared posts about being kind, nagiging yung iba doon hipokrito. Kasi sila mismo yung dahilan kung bakit nagsasuffer isang taong ganun. For example, yun nga, yung nagtanong sa atin. Ayun, ang dami ngayon na, yun nga, nag-share ngayon ng positivity. Di ba? Be kind. Ganyan. You never know what He's someone's going through right something. now. Oo. Oo. Di ba? Oo. Meron na naman ng hashtag, parang ano eh. Tapos, hindi naman natin na ano, pero karamihan dyan is hipokrito. Katulad nga sabi niya, yung mga, meron sabi yung isang listener natin na naranasan niya ng mabully, di ba? Tapos, nakita niya ngayon yung mga nambully sa kanya is sobrang grabe mag-share ng ano, ng positivity and awareness about mental health. Ano man sabi niyo sa ganun? Well, wait lang. Ako gusto ko munang bigyan ng benefit of the doubt. Baka lang nagkaroon din ng character growth, Character growth. yung bully na yun. Tama. Parang, na-realize ko mali Tama. pala. Although, ang kulang doon, accountability. Dapat, Tama. unang-una, nag-apologize sila sa mga binuli nila or sa mga Nasaktan taong nila. mga nasaktan nila. Ganyan. Accountability talaga. If talagang nagkaroon sila ng character development or growth, yun nga, dapat maging accountable sila doon. Tsaka hindi mo masasabi na nagkaroon ka ng character development or growth kapag hindi ka naging accountable sa actions mo. Yan nga, kaya nga. Kaya Diba? ang makukonclude ko doon sa yung scenario niya, hypocrites. Ganun. Ikaw, Annalyn. Pero wait, kasi, di ba nga, sumikat din yung mga nambabash kay Eman. So ngayon, binabalikan yung accounts nila. Yung iba Marami na nag-private, yung iba deactivate. yung iba nag-deactivate, nag-private, or nag-off ng comment sections. May isa lang ang concern dun sa mga nababasa ko na nag-start ngayon ng hate train or pag kinakancel nila yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mental problems. Isa sa mga mga nag-contributes dun sa health problems ni Eman. Hindi ba parang isa na rin kayo sa kanila? Di ba? Hindi ba parang naging isa na rin sila doon? Yung mga Hindi tao ba na parang yung mga nag-start ngayon, yung mga dinudumog yung comment sections ng mga yun nga. Parang nagiging nga, no? bully na din sila. Oo, in a way, oo. In a way, parang ganun din yung ginagawa nyo ngayon, di ba? Kung ano yung ginawa nila kay Eman, ganun din yung ginagawa. Oo. So, hipokrito din, di ba? Yeah, oo. And madalas ma-justify nila yun. Hindi, kasi deserve naman nila. Kasi ginawa din yan. But not realizing na ikaw din. Oo nga, no? Oo. Ganun pa din. Ginawa mo din yung ginawa dun sa tao. Ginawa mo rin. So, you're part of the problem. It's a very tricky situation, yeah. Pero, kasi, siguro, pwede kung kakausapin mo siya ng parang, hindi yung, kasi nababasa kong comments na ginagawa nila, tawag dito, nakukonsensya ka na ba? Tapos minumura-mura nila, ganun. Dinadami nila yung family. Meron pa nga, may nakita ko parang may anak na isa. Dinadami nila yung anak. Tapos yung isa naman, singer siya eh. Parang independent singer. Tapos, dinadama yung artistry niya. Dinadama yung looks. So, parang, you're part of the problem na rin.
So, bakit hindi na lang natin sila hingan ng accountability in a more formal or correct way? Parang Or ganun. a gentle Kasi, way. pero, kasi for sure naman, nakukonsensya yung mga yun eh. Kasi alam nila sa sarili na part Na sila may dun ginawa, nag-contribute sila wala. eh. So, wala na, hindi na para sa akin, hindi na kailangan na humantong sa ganun na gagayahin mo yung ginawa niya. Di ba? So, yun nga, sabi ni Colin, sobrang tricky. Kasi hindi rin natin pipigilan yung bugso ng damdamin ng iba. Emotional. Lalo na, we're mga tao. We're very complicated. And I think, Tsaka yung iba, gusto talagang gumante. May ganung side din. Kaya parang gusto nila ipaglaban si Eman na ipaghiganti si Eman. Ganun. for me, Pero, I think Eman doesn't want this kind of happenings na yun nga na yes, like hindi naman she paved the way, but parang I'm sure na hindi rin niya gusto yung ganun na pinagtatanggol siya, but in a bad way, na parang 'di ba nag-i-inflict din ng pain sa iba. So hindi nga siya maganda. Tama. Tsaka, mismong parents, nakita ko yung post ni Kuya Kim nga na be considerate and be kind always, di ba? To others. So, parang, yun na lang din yung isipin nyo na hindi rin naman magugustuhan. Wala naman sinabi yung mga magulang na sugurin nyo yan, mga yan, iganti nyo. Kahit although alam natin na masama rin sa loob nila na may mga ganun tao. Pero parang hindi rin tama kasi yung ganun. Yun lang. Totoo. Parang yun, oo. Doon naman sa mga hipokrito. Ano? Go on. Sige lang. Medyo off topic yung ano ko eh, pero related sa cyberbullying. Pero sige, tuloy mo yung sinasabi mo. Or ako na ba? Tuloy ko na ba to? Sige, tuloy mo na. Sige to. If nanonood kayo ng Black Mirror, meron dito ang episode na ang pamagat Hated in the Nation. Kung saan yung yan, may cyberbully or parang binubully lang, parang binabash online. Then, parang after 24 hours siyang i-bully, ganyan, or magkaroon ng hate train, may mga bubuyog na susugod sa kanya. Yung mga bubuyog pala is parang robot na bubuyog yun para mag-pollinate ng mga bulaklak sa UK. Then, ang mangyayari doon, after one day nung pag-hate train sa kanya, yung mga bubuyog na yun, mga robot bubuyog na yun, susugurin siya, then papatayin siya. Ganun. Tapos, interesting na kasi parang, ewan ko, kung mangyari yun ngayon, yung mga taong hina-hate or parang nag-hate, yung mga nag-hate comments, ganyan, eventually, ang nangyari doon, yung mga taong nag-participate doon, yung mga nag-hate comments din, at the end, pinatay din sila ng mga bubuyog. So, million yung mga nag-comment na yun. Anyway, maganda, panoorin ninyo, Hated in the Nation. Sa Netflix meron nito. Paano ulit nalalaman ng mga bubuyog na kung sino yung i-atake nila? Kasi, connected sila sa internet. Ba? Meron. Okay. May connected sila sa internet. Tapos, yung mga robot sila na bubuyog. Panoorin ninyo, yung Jollibee na putik. Panoorin nyo. Hated in the Nation. Parang nematodes sa SpongeBob. For sure dyan, Crisis for hotline. sure dyan, maayos ang system dyan. I mean, support is available. Supportive, pero mas mataas ang ito, 1553. Mas mataas ang percentage ng mga nagko-commit. Sa Japan din, di ba? Ang daming doon. Lalo doon. Di ba nga sabi doon? Parang everyday may maririnig kang kumakalabog sa train stations. Naging normal na. Tsaka, pag nagkukwentuhan kami yung jowa ko, natatawa. Kasi nga yung sa Japan, di ba yung hindi na sila nag-aasawa, inaasawa nila rice cooker. mga anime pillows. Oo, natatawa talaga ako doon. Pero, another case to, actually magandang topic to on itself, pero dumadami din yung case doon ng mga mental health, yung mga, alam ko meron din suicide forest, yun, isa yun. Then, nabanggit mo yung parang, ang tawag nila din is yung mga hikikomori, or mga shut-ins, yung tipong mga normal kang tao din, bigla kang mag-shut off na lang sa lipunan. Bakit kaya, no? Tsaka, sorry, singit ko lang. Tingnan mo, si Eman,
kung sa ating mga normal na tao, kung isipin nga or titingnan, ang ganda ng life niya, stable, mayaman, Oh, yan. nakapag-aral, parang mabibili niya lahat ng gusto niya, makakapunta siya sa You got mga everything what you lugar na gusto wanted niya. or need. Pero Diba? tingnan mo, ganun pala siya, no? Malungkot pala siya and may mga You'll never know nga. Yun nga, totoo. And yan yung hindi maintindihan din ng karamihan sa mga Pinoy at mga boomer. Kasi, well, sanay tayo sa buhay, sanay yung mga Pinoy sa lahat. Di ba? So, parang ang point of view ng common na Pinoy is, ano pang kinakalungkot ba? Ganyan-ganyan kasi nasa mayaman iyo na nga naman lahat. siya. Ikaw ba nga, I mean, ako nga ito, kayod ako 24/7 sa kahit sa to, di man ako depressed, di ba? Parang ganun. Yun yung parang gap sa attitude na kaya maraming hindi pa siya ganun ka accepted dito or that hindi Conservative pa. magets. Conservative pa. Tsaka yun nga kasi na parang yun nga, ako nga isang kahig santo ka pero hindi naman ako ganyan. Oh. Kakainis Ikaw yung nga, mga sa'yo na ganyan, lahat, no? di ba? Oo, yung puro Ay, ako nga, alam mo yun. ganito, ako nga. Hindi nga, ikaw yung pinag-uusapan, tangina ka. Kaya Yung nga. puro, ako nga, ganito, ako nga. Bida-bida, buwisit. Lang sinisingit yung sarili. Kakainis. Yeah, mahirap Pero, yung ganyang mentality. I mean, mahirap na, ayan yan. nga, yung ganyang mentality na, kami nga ganito, pagdaanan namin, tapos ikaw, parang sa mga boomer kasi kaartehan lang yung depression eh. Or may mga tao pa nga rin hindi naniniwala sa depression eh. Nagawa-gawa lang daw yun ng Illuminati or alam mo yun na parang hindi, mag-pray ka lang, kulang ka lang sa panalangin, yung mga ganun. Karamihan sa mga hindi naniniwala dyan, sila yung mismo yung nagiging cause. Diba? And may parang ano ako dito, parang hypothesis pa naman. Pero siguro na exacerbate ng social media yung yan, kaya dumadami yung mga ganyang cases. No? I mean, Para sa'yo? I mean, tingin ko lang, observe ko lang. I mean, hot take yan ha. Diba? Kaya dumami yung mga ganyang cases na dami nang nagkaka-mental health issues, ganyan. Although meron naman na yan dati, pero kaya madaming nade-depress ng anxiety. Dahil nga, sa internet na din. Para sa akin, hindi. Para sa akin, matagal nang may ganyan. Ngayon lang sila nagkaroon ng nagkaroon ng tapang. Kasi nga hindi na tabu. Hindi na tabu eh. Okay. Hindi na kasi siya tabu. Dati kasi kapag, yun nga, katulad sabi ni Annalyn, kapag napunta sa ganyang usapin, parang, tabu nga, na hindi siya normal na parang, tsaka kinakahiya yung ganyan eh. Ngayon, nakikita nila na sobrang open na yung tao. Diba? Pero yung iba, ang mindset pa din is nasa parang ang mga karamihan lang daw nagaganyan is mga Gen Z, mga kabataan. Yung iba ganun pa rin yung iniisip. Yun nga, ang curious ako, Parang anong generation nag-cause nyo lang. yan? Ano nag-cause, bakit naging ganyan ang mindset nating mga Gen Z? And di ko lang saan ko nabasa to, pero may nabasa ako na sabi, teenagers din, ang default emotion ng teenagers noon ay boredom. Ganyan. Ngayon, ang default emotional condition ngayon ng mga, default emotion ngayon ng mga teenagers ay anxiety. So, ano nag-cause nun? Diba? So, ako, tingin ko, pwede naka-contribute ng SOCMED dyan. Parang, hindi naman sa lahat na lang sinasabi may anxiety, may depression, ganyan. Yung iba kasi self-diagnosed. Yung iba, hindi. Yan ako na, girl. Parang sobrang, ang daming parang sabing in sila. Cool. Part of the, di ba? Parang yung emo nung 2000s. Siguro loosely term kasi siya na, 'di ba? Kahit yung stress nga yung word na stress, 'di ba? Parang lagi na siyang stress ako, ganyan ganyan. Ay, depressed ako kasi ginto ganyan. Pero mabigat yung word na yon and para sa mga taong nakakaranas talaga ng ganon, big deal sa kanila yon. Unlike sa mga self-diagnosed lang dyan na maganda yung inaano nila, nagpo-post sila sa social media for awareness and all. Pero kapag serious na, guys, diba, help is available. Wag din kayo mag-self-diagnose. Hindi nila kasi alam kung gaano kalaki yung impact para dun sa mga na-diagnose talaga. Kaya akala nila okay lang, na ganun. Na Sabi mo kunyari, tawag dito, meron lang siyang trauma or something, may PTSD na. Nag-worry lang about something, may anxiety disorder na. Di ba? Mahilig lang gumawa mahilig lang magpalit-palit ng hobbies.
Ayun, may ADHD. may ADHD. ADHD. What the fuck? Oo. Dati Hindi, ano Akala lang, niyo ba may gusto sakit ng mga lang. akala niyo ba gusto ng mga na-diagnose na ma-diagnose sila? Oo. Hindi naman nila ginusto yun. Yun nga, kaya parang nangyari na invalidate lang din sila dahil dyan. Parang, di trip-trip mo lang Tama. yun. Parang ganun. Oh. Share ko lang, meron akong Go. yung uncle ko, yung kambal ni mama, ano Si yun, Jessie. na-diagnose talaga siya. Naalala ko nga nun, Lapit ka. Lakasan mo. Lapit ka. yung uncle ko, ayun, naalala ko nga nun, so pinag-take siya ng gamot, tapos yun nga, sabi mo, di ba yung financial so parang naging issue pa yun sa family, kasi nga, naku, mag-aambagan, ganyan, bumili ng gamot, mamahal pa naman, sobrang mahal ng mga gamot Mahal. niya. Pero buti na lang may support naman sa mga ibang kapatid na nasa ibang bansa. Tapos naalala ko nun, yung uncle ko na yun, nung namatay si Lola, yung namatay yung mama nila. So, hindi siya makatulog, tas ang daldal niya, tapos nagre-resort pa siya sa alak. Inom siya ng inom, kaya lalong lumala. Sa probinsya siya, dinala siya dito, tumira dyan sa amin, dito sa Manila. Tapos, naalala ko noon, ang daldal niya talaga, parang mga 5 hours kami nagkukwentuhan. Kwento siya ng kwento mula nung bata siya, ganyan. Tapos, nagsusulat pa siya sa papel ng, parang, ano ba yung sinusulat niya? Basta, nakalimutan ko na ano pa ako noon parang, pag graduate na tayo ng high school noon parang nasa summer break ata tayo noon, pa-college na. Lalo ko yun, 1 linggo siya doon. Tapos, siyempre, mama, ganun, stigma na, ako, sa pamilya talaga natin, may mga baliw pa yung term. Kaya, ikaw wag kang gagaya sa Kaya, tas nung na-experience ko siya, parang nahiya akong mag-open up kay mama noon, kina papa. Kasi nga, ang ginawa ko noon, nag-resign ako sa work, tapos, kasi sila ba't ka nag-resign? Yung ganyan. May nakaaway ka ba? Hindi ka ba magaling? Hindi mo ba inaayos yung trabaho mo? Pinagalitan ka ba? Mga ganun. So, nakadagdag siya sa anxiety ko. Tapos, parang 1 linggong hindi ko sila pinapansin masyado, hindi ko kinakausap, ganun. Tapos, syempre, nakakausap nila, di ba? Si jowa. Nagulat ako nun, si mama pumasok sa kwarto ko. Nandun pa ako nun kasama ko pa sila. Day, ano ba nangyari? Tapos umiyak siya, si mama. Ayokong ikaw makita mo parents mo umiyak sa harap mo, di ba? Manlalambot yung puso mo. Tapos yun, so, ba't ka umiyak? Ganyan. Tapos yun, dun ko na sinabi na I'm going into something nga. Tapos ito yung ng doktor, ito yung iniinom ko, ganyan. Tapos yun, nabalik na naman niya. Ano ba yan, kagaya kay uncle mo, ganyan. Di ba sabi ko sa'yo, tatagan mo yung loob mo, ganyan. Kasi tanggap na natin sa pamilya natin may mga baliw. Yun parang yung term niya, may mga baliw, ganyan. Tapos yun, na-realize ko lang ngayon na parang, ano ba yan, mama? Parang, sana mabago nga yung mga ganong mindset, no? Na hindi naman porket may pinagdadaanan, baliw na agad. At times nga na ganun, mas kailangan nila yun ng support and pangunawa, ganyan, and patience. Na Kaya nga sana yung tumaas pa yung awareness, di ba? Ang dami ng mga mental health advocate, di ba? Yan, si Eman, isa yan. Actually, alam ko vocal nga siya sa niya, di ba? Yung mga thoughts pinagdadaanan niya. Kaya, advocate din siya. Advocate talaga yan. Oo. Ayun. You'll never know nga kung sino talaga yung hindi masasabi talaga. Kaya dapat be kind. And sa mga hypocrite na yun, tangina nyo. Karma will find you. Wala. What? Ano ba yan? Hindi, wait lang. May bigla ko naalala nung nag-mini reunion kasi. Di ba napag-usapan niya Kalen, yung mga nabully noon. Tapos nag-share sila, di ba na na sila ngayon? Na? Di ba? Ayun, parang turns out naging maganda naman yung isa doon. Naging maganda naman yung buhay niya. Di ba? Oo. Na parang pinaglaban niya. And talagang, kasi may pangarap siya May gusto siyang marating sa buhay. So, hindi siya nagpatalo sa mga bullies niya, sa mga nangyari sa life. Yung isa, iba kasi ng tolerance. Yung isa, ano nga yung ginawa daw ng isa? Yung prof na ngayon. Ginawa niyang open up din siya. Oo, parang ginawa niyang reason niya na maging matatag yata or basta hindi siya nagtanim ng galit doon. Oo.
Hindi hinayaan yun na maka-let down sa kanya. Kahit Naalala ang ko buong lang 4 years daw, yun nga, oo, buong 4 years niya nabubuli siya. naalala ko Ito mo lang sa kanya. ako, Earl. Ito si Annalyn. Naalala ko lang noon. Wala lang, parang naisip ko lang na sana pala parang pinagtanggol ko rin yung mga nabully noon, lalo na yung mga naging friends ko rin. Pero may nagsabi nga sa akin noon na parang, di nabully ka din noon, gano'n. Parang naisip ko, di okay lang, at least parang, ang idealistic, pero parang I could have done something lang din sana. May Parang good side yun. hinayaan ko lang kasi, parang, nung high school kasi wala akong pakialam selfish ako parang, di ba, sarili ko lang din, may focus lang ako sa goal ko, iniisip ko yung sarili ko, parang, wala na akong time, kung ano pa yung nangyayari sa iba, na may mga ganyan palang nangyari. Sa akin, ang good side, parang, memories. Memories siya na, if ever na, may times na parang, nagda-doubt ka sa sarili mo. Ayun yung mga, kusa siya nagpa-flashback tapos, parang magkakaroon ka ng eagerness to, mas lalong galingan or mas lalong i-prove na, yung mga nagda-doubt sa'yo or yung mga nambubuli sa'yo, mali sila. Ayun lang, parang ano nga lang yung coping, ganun. Or, di ko alam kung, iba-iba rin tao Hindi natin masasabi. Parang yun nga ata yung kanya. Ganun. Yan. Ang lang kasi, formative years kasi natin yun. Kaya talagang dala-dala natin hanggang ngayon yung mga nangyari. Pero nakakatuwa yung mga taong yun lalo na yung isa yung naging prof. Pangalanan mo. Basta yun, kasi na siya, yun nga, di ba sabi mo, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ang sa tao, ako kasi Kasi kakainin niya din Hanggang ngayon talaga, kayong dalawa, kung nakikinig siya, nako. Kung nakikinig kasi Earl talaga yun, hindi ako. Joke lang. Pero alam ko naman yun. mabait Aware yun, naman ako sa mabait ganun. yung taong yun, oo. Oo. Mabait Tsaka yun. ang petty, nyo ba, ang petty nung mga asar dati, porket hinahatiran lang siya ng mama niya ng baon. Di ba ngayon, dapat makikita mo ngayon as, siya, caring yung mama niya sa kanya, alagaan siya, di ba? Unlike nung Yun nga, inggit nga. Lahat yun dahil lang sa inggit. Ano pa nun, may pa siya nun. Kasi talagang may beanport yun tayo, may beanpo pa. Alaga guys, talaga. Di ba ang saya nga ng ganun, alaga ka ng mama mo. Oo Pero nga, noon kasi, di ba, ay, mama's boy, yun, laki-laki na, ganun. papahatid pa, tapos attache case pa yung bag niya, yung mga ganun. Insecurities nga kasi hindi nila nararanasan yun. And gusto nilang maranasan. And nakikita nilang nararanasan ng iba. So, inaano nila. Pinapoint out nila na parang Pinakaano ko pa yung pang-body shame pa noon, tas yung kapag malambot ka, ba, aasarin kang, ay, bakla siya, bading, ganyan. Ayun. Talaga. Yung, ano lang, hindi bullying yun. Ano yun? Facts, pointing out the obvious ba? Hindi pwede, predictions. Predictions. Predictions lang yun. Mere predictions. So first of all, thank you sa mga makikinig and sa mga makikinig pa nitong episode na to. And napahaba yung kwentuhan namin kasi we have a lot to say about this topic. And sa mga nakakaranas and kung hindi sila aware kung tama ba yung nafe-feel nila or papunta na ba doon, always remember help is available. Okay? Iba na yung panahon ngayon. Ngayon, we're more aware, we're more open na sa mga ganitong topic. So, hindi na to dapat kinakahiya, hindi na to dapat hindi pag-usapan. Kasi this is something na very socially relevant. So, sa mga may mental health issues, may pinagdadaanan, always remember help is available. And of course, mag-pray din. Pero faith has something to do din naman, and then back it up with science nga, minom ka ng gamot, mag-therapy ka, hindi nakakahiya yun. And kung may financial problem, help is available pa din. We can ask
for financial support with your friends or family? And meron ba sa government? May support ba si Meron, government hindi, natin sa mga? yung lang, hotline lang natin. Ayan. I think meron tayo. Ayan, paki-flash na lang po dito. Paki-flash Ayan. ang ating mental health May kita niya. hotline. Yeah, crisis hotline. Meron tong 4 number, yung 1553, pero meron pa naman other hotlines dyan na naka-flash naman. So, yun. Nandito yan. Dito. Yes. Flash. Yan, NCMH and Ay, dito meron pala. dito, Ayan. ito banggitin ko, Dito pa, NCMH gitna. crisis hotline. Ayan. In Touch crisis hotline, tsaka Hopeline PH. Yan. Yung 1553 NCMH yan. So, ayan, basahin nyo na lang. And ano pa bang masasabi ko? In the near 7,000 pag nagugutom kayo. Iba naman yun, friend. In the near future, baka mag-share din ako ng struggles and a journey ko towards that. Siguro kasi ngayon, nasa good mood ako kaya parang ayokong balikan. So, saka na lang. Pero yun, always remember, help is available. And maraming nagmamahal sa'yo. Life is too precious, it's too short, diba? May nagsabi sa akin, a wise person, sabi niya, kahit maging pulubi siya, hindi niya iisiping i-end yung life niya. So, Magpatiwakal. kung matibay ang ano mo talaga to live, then that's right. Iba-iba ang tao. Laban lang. Kaya natin. And you matter. Yes. Yeah. I'm glad I stayed. Ayun. Oy, kayo Let's call din. it a day. Kayo mo, baka may ano pang masasabi niyo? No? Sa akin, ayun. Let's call it a day na. Di ba? Meron kang masasabi, sabihin mo na. Take away. Always have a fruitful learning day. Sa akin, ano lang. Simple lang. Confucius Golden Rule. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Yun lang. Sa akin, Be kaya kind. sinabi ko, Be kind. sa akin, you matter. Okay. Ako? Sweet ko, no? Akin, help is available and I'm glad I stayed. And we are also glad kasi hindi namin magubuo yung podcast na to kung wala ka. Alam mo yung last episode, ang lungkot. Ay, last episode, ang lungkot. Oo nga, pinakinggan ko. Nakakatawa kayong dalawa. Para kayong, nagde-date. Alam mo yun? Kulang nga pag wala Absent ka. pa kasi. Wag ka na, last na yun, last na Ang wala lungkot ka. nga, pag wala, magkulang. Hindi, walang madaldal eh. Tsaka syempre pambalanse. Ayan na, sa mga susunod, mag-guest pa tayo ng para masarap pag-usapan kasi ito no? Mental health. Sa condolence ulit sa Atienza family. Yeah. Rest in peace, Emma. Let's pray Condolences. for Okay. her. Okay. Ano na? Yun na. Okay. Let's go. Alright. Right. End spill na. Thank you sa mga nakinig. Again, we are Intellectually Yours, ang podcast para sa kwentuhang pang mental health. Pang cyberbullying. Awareness. Socially relevant topics. Panghingi ng tulong. Okay yun. Para sa iba't ibang ways how to deal with everything. Pang rant, pang vent. Pang vent out ng yung feelings. So, yan. Thank you so much, guys. Thank you for listening. Thank you, guys. Sa mga Matsa Love Day Zeros. Ano? Matsa Love Day Zeros. Sabi ni Colin? Puta. Puro day zero. Day zero mo, mama mo. Yun lang naman, day zero mo, day mama mo. Wala mo na ako sa hospital nun eh. Day Zeros. Sa mga gustong OG mag-vent kayo. or mag-confess, ano lang kayo, sa Google Forms. Lagi namin ni-story yan. Doon lang. Yes. Nakakatuwa, ang dami Gusto nagsasuggest, no?
Mga gusto magkwento dyan, kwento na kayo. Mga gusto ko makabasa kasi ng yung long stories. Sige tayo, insights natin, di ba? Oo nga, no? Sige, Oo. kung sino unang mag-send. Kaso anonymous no? Bibigay sana tayong gift pwede naman, kung sinong makapag-send na hindi Message lang. anonymously. Oo. Pwedeng mag-message May natin kaya. kung Mag-gift tayo, no? Bigyan natin ng gift, di ba? Yep. Gusto kong maranasan yun Gusto kong maranasan na magbigay ng advice or something. Yun na. Bye, guys. Okay, Alright. thank you guys. Bye. Thank you for listening. Let's call it a day. Let's call it a day. Nauna, dapat kanina pa yun. Have a fruitful learning day, guys. Ayan, Always be sinabi ko na rin. kind. Bye. Bye. We'll Bye. flash down ulit details ng helpline. Ulit. Yan, Bye-bye. dito. Bye-bye. Thank you kayo.